Huwag ka nang malungkot, Ashley. May next time pa naman. Pagpapagaan ng loob sa akin ni Daniel. Napahinga ko ng malalim. Okay lang naman, kaya lang kasi ay excited na talaga akong masukatan ng gown. Nilingon naman niya ako habang nagda-drive. Pumunta kami sa butik sa Taguig para sana i-clarify yung gown ko. Pero nung malapit na kami ay tumawag ang designer ko na may emergency daw siya. Humingi naman siya ng pasensya sa amin pero nalungkot pa rin ako kasi malapit na sana kami. At isa pa, ay excited na ako sa sketch ng gown ko. Maaga rin akong gumising para ron dahil may schedule rin siya ng maaga. Kaya pinili ko na lang na mas agahan. Pero ganoon pa ang nangyari. Hayaan mo na yan. Tara, kumain muna tayo. Bago pumunta sa food tasting. Baka nagugutom ka na. Hindi ka pa naman nag-breakfast. Umiling lamang ako sa binata. Hindi na. Roon na lang ako kakain sa food tasting. Hindi naman na sumagot si Daniel. Pero hindi na siya nangulit na kumain muna kami sa madaraanan. Hindi ko napansin na sa pagdadamdam ko sa loob ng sasakyan ay nakatulog ako. Nagising ako sa boses ni Daniel. Nang imulat ko ang mga mata ko ay nakita ko siyang nakikipag-usap sa guard ng hotel habang nakabukas ang bintana ng kanyang sasakyan. Nakakahiya, baka makita pa ako ng mga ito na natutulog. Sige po sir, okay na po. Tumangulang si Daniel sa sinabi ng guard at pinaandar na uli ang sasakyan papasok sa parking lot ng hotel. Ano ba yon? I said in a husky voice. Tinignan lang kung tayo ba talaga yung nakaschedule sa food tasting. Ikaw naman kasi, bakit dito pa sa mahigpit ang security na hotel ka magre-reception? Natawa naman ako sa sinabi niya kaya pinalo ko ang braso niya. Oy, iba yan Ashley ha. Yari ka sa asawa mo, sige ka. Sinamaan ko naman siya ng tingin at inirapan pagkatapos. He chuckled in return. Mapapangasawa pa lang, hindi pa asawa. Sagot ko. Kahit pagbali-baliktarin mo ang mundo, doon pa rin ang punta nun. Pangaasar ng binata. Hindi ko na lamang siya pinansin at hinayaan siyang maniobrahin ng sasakyan sa parking lot ng hotel. Nang makaparada na ang sasakyan ay bumaba na kaagad ako. Sumunod naman sa akin si Daniel papasok ng restaurant ng hotel. Magtiis ka, nag-volunteer kang sumama, di ba? Pangaasar ko sa kanya habang nakatingin sa kanya. Nakakunot na naman kasi ang noo niya habang ang isang kamay ay nakatakip sa itaas ng mukha niya para hindi maarawan ang mukha niya. Ayaw na ayaw kasi niya sa sikat ng araw. Lalo na kapag matagal na siyang naaarawan. I'm fine. It's just that hindi naman ganito kainit sa Australia kapag ganitong oras. Reklamo pa ng binata. Napailing na lamang ako habang naglalakad kami. Nang makarating kami sa tapat ng restaurant sa loob mismo ng hotel, ay siya nang nagbukas ng pinto, habang ang isang kamay niya ay nasa likod ko. Daniel will not be Daniel if he's not clingy. Ganon talaga siya makitungo sa akin kahit na kay Rose. Madalas nga ay napagkakamalan kaming magkarelasyon dahil sa mga actions niya. Madalas ko rin siyang pagsabihan tungkol doon sa tuwing nai-issue kami. Pero sanay na raw kasi siya kaya mahirap na raw tanggalin. Good morning, ma'am, sir. Please follow me. Bungad sa amin ng receptionist na nakaabang na sa pagdating namin. Nginitian ko naman siya at sumunod na kami ni Daniel sa kanya sa second floor. Hi, ma'am and sir. Bungad naman sa amin ng isang babae na siyang nag-aasikaso para sa mga pagkain sa kasal namin ni Gabriel. Ilang beses ko na rin siyang nakausap para dito. Maupo na po kayo at ipapaserve ko na po ang mga pagkain. Pag-aya niya naman sa amin ni Daniel, papunta sa isang medyo malaking table na sa tingin ko ay kakasya na ang 10 tao. So, he must be Gabriel? She asked, after giving her a cue to the staffs. No, he's not Gabriel. He's my friend Daniel. Oh, okay, sorry po. Nahihiyang bawi ng receptionist. Nginitian na lang namin siya ni Daniel para hindi siya mapahiya. Never pa kasi niyang na-meet si Gabriel.
dahil hindi naman sa akin sumasama yon. Tawa ako ng tawa kay Daniel dahil ganadong-ganado siyang kumain ng mga ipinapatikim na putahe ni Clarice. Sige ka, baka mawala ang abs mo niyan. Pangaasar ko sa kanya habang patuloy pa ring ine-enjoy ang carbonara. Napatawa na rin si Clarice sa katabi namin. Nag-thumbs up lang ito habang ngumunguya pa. Hindi na rin pala masama na si Daniel ang isinama ko rito sa food tasting dahil alam kong mapili sa pagkain ng binata. Alam niyang magugustuhan ng nakararami. So ma'am, ano po ang isasama natin? Tanong ni Clarice. Nag-isip muna ako sandali. Sige, isama na natin yung carbonara. Pansit palabok at pansit dahil madalas naman yan sa mga handaan. Tumango naman siya at bumalik na sa pag-type sa iPad niya. How about sa drinks po aside from cold water? Iced tea and lemonade for the juice. And for alcoholic beverages, I'll go for whiskey, brandy and rum. Inaabot rin kami ng halos 3 oras sa food tasting. Dahil may mga sinadjust pa ako para sa mga pagkain namin sa kasal. Kagaya ng pagpapadagdag ng ilang sahog sa mga pagkain. Though there's an extra charges for that, but I don't mind. Kaya ko ni Daniel papunta palabas ng restaurant. Nang mapansin ko ang sekretary ni Gabriel na nakaupo sa isang mesa sa ground floor ng restaurant. Agad ko namang nilapitan si Jake habang si Daniel ay nakasunod lang sa akin. Hi Jake, kamusta? Kasama mo ba si Gabriel? Agad naman siyang nag-angat ng tingin habang nakaupo. Hi po ma'am, upo po kayo. Alok nito sa akin sabay tingin kay Daniel na nasa likod ko. No. We're fine actually, kakatapos lang ng food tasting namin para sa kasal namin ni Gabriel. Sana sumama ka na sa amin kanina sa food tasting at saka si Gabriel. Saad ko pa. Tumayo naman ito. Ang totoo po niyan ma'am, balak po talaga ni sir na pumunta sa food tasting kanina. Nagkataon lang po na naging busy siya, kaya po ako ang pinapunta niya. Napakunot noo ko. Bakit hindi mo kami pinuntahan sa taas? Nahiya na po akong lumapit. Bukod po kasi sa nalita ko ay tumitikim na kayo, ay may kasama po pala kayo. Bumaling pa siya ng tingin kay Daniel. Hinila ko naman si Daniel paharap kay Jake. By the way, he's Daniel. He's a close friend of mine. Daniel, this is Jake, secretary of my fiancé Gabriel. Inalok naman kaagad ni Daniel ang kamay ni Jake, na tinanggap naman ang huli. Sana'y tumuloy ka pa rin sa table namin, Jake. Ano na lang sasabihin mo kay Gabriel niyan? Okay lang po ma'am. Kukunin ko na lang po ang mga napili niyong mga pagkain at ipapaalam kay sir. Tumango naman ako. Sige, pero sayang pa rin. Sana sinamahan mo na kami. Anyway, sige, mauna na kami ha. He nodded. Umalis na rin kami sa harap niya at dumiretso na sa parking lot. Wala na kaming pinuntahang iba at inihatid na rin niya ako sa bahay. Hindi na rin siya nagtagal at umalis na sa pagkahatid sa akin. Gabriel's point of view. Napasapo ko sa bato ko pagkapasok ko ng company. Good morning, sir. Bati ni Jake sa akin pagkarating ko sa floor ng opisina ko. Jake, kindly please give me all the informations about my upcoming wedding ASAP. Hindi rin nagtagal ay pumasok na rin si Jake sa opisina ko. Dala ang isang folder. Nandito na po lahat, sir. Lahat po ng nariyan ay desisyon ni Ma'am Ashley. Kung may ipapabago po kayo, just inform me. Sasabihan ko na lang po si Ma'am. Tumango na ako at tinanggap ang folder. Our motif is color violet. The foods were also good. Even the beverages. It looks like she's really hands-on in her wedding. I flipped the next page where the list of the visitors were. Lahat naman ng mga dapat bisita ay nasa listahan na. Ang kulang na lang ay mga abay ko. Dahil ang lahat ay nasa kanya na, ayos na. Nilapag ko na ang folder ko at akma na sana akong tatayo para kunin ang listahan ng mga pagpipilian kong abay. Nang tumunog ang cellphone ko. Hindi ko sana to kukunin dahil email lang naman. Pero may nagsasabi sa aking buksan ko na ang email. Kaya bumalik na ako sa pagkakaupo at kinuha na ang cellphone. It's an email from Dad. Napakunot ko noo ko nang makita na
Puro pictures ang laman ng email niya. Nang tuluyang lumabas sa mga picture, ay halo-halong emosyon ang naramdaman ko. It's Ashley with a guy. The pictures were taken from different places. She's with the same guy from the first picture up to the last. Mayroon sa isang boutique, sa mall, sa restaurant, at ang iba'y nasa park. Halos ang lahat ng kuha ay sweet sila. At kung hindi lang niya ako fiancé, ay siguradong aakalain kong sila. Wait, baka boyfriend niya to. Nilapag ko ang cellphone ko sa office table ko at sumandal ng upo sa swivel chair ko. Maya-maya pa'y tumunog na naman ang cellphone ko pero this time ay tawag na. Agad kong tinignan ng caller ID. It's Dad again. Agad ko itong sinagot. Hello Dad. Did you receive my email? Tanong nito. I sighed. Yes Dad. Now what Gabriel? I've been monitoring Ashley since day one. But I can see that there's no progress between you and her. Plus that, she's always with that guy this past few days. Siya rin ang madalas nakasama ni Ashley sa pag-aasikaso ng kasal ninyo. Gabriel, do you really have any idea about this? I bet you're clueless. Sobra mo na kasing pinapabayaan yung kasal ninyo at halata namang wala kang pakialam sa nangyayari sa fiancé at sa kasal mo. Dire-diretsong sabi ni Dad at halatang medyo galit sa akin. Agad ko namang kinurot ang pagitan ng kilay ko. Dad, I'm sorry. Alam mo naman diba, ayoko pang makasal. Naiinis kong saad. Kaya ganun na lang pagsasawalang bahala mo sa kasal nyo, ganun ba? I didn't reply. Hindi na rin ako nakarinig ng sermon kay Dad pagkatapos nun. At ilang sandali pa'y, si Dad na rin ang pumutol ng tawag. Napahilot na lamang ako sa gilid ng noo ko pagkatapos ng tawag. Hindi nagtagal ay tumunog na naman ang cellphone ko. Another email. Kagaya kanina'y galing na naman ito kay Dad. At pictures na naman ang laman nito. Nang tuluyang mag-loading ang picture ay si Ashley. At ang lalaki na naman na yon ang laman. Habang magkasama sila sa isang kilalang fast food chain. Kuha ang litrato ngayon-ngayon lang. Dahil sa date na nakasama sa picture. Sa litrato ay magkatabi silang dalawa habang kumakain. Pero ang isang kamay ng lalaki ay nakaakbay sa kanya. Tumunog ulit ang email ko at nakasaad na rito kung saang lugar ang fast food chain na to. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Basta ang alam ko ay gusto ko nang puntahan si Ashley at palayuin na siya sa lalaking yon. Agad kong kinuha ang tuxedo ko na nakasampay sa sandalan ng swivel chair at lumabas na ng opisina ko. Ashley's point of view. Abala ako sa pag-ubos ng pagkain na in-order namin ni Daniel dito sa Jollibee. Nang bigla na lamang may humiklat sa braso ko patayo. Nabitawan ko tuloy ang hawak kong inumin at agad kong nilingon ang humila sa akin dahil sa sakit na idinulot nun. Nagulat ako nang makitang si Gabriel palang humila sa akin. Habang nakatingin siya ng matalim kay Daniel, na ngayon ay nakatayo na rin sa tapat ko. Akmang kukunin ako ni Daniel nang humarang si Gabriel sa harap ko. At nakipagtigasan pa ito ng tingin kay Daniel. Hey! Higit ko sa isang braso ni Gabriel. Not here, Gabriel, please. Lumingon naman sa akin ang binata ng may matalim pa ring tingin. How can I calm down, Ashley? Hindi pa nga tayo kinakasal pero may kinakasama ka ng iba. And ang pangit pa ay nalaman pa ni Dad ang tungkol sa paglabas-labas ninyong dalawa. His voice is calm, but his expression says that he's mad. Hindi na lang ako kumibo. Sa halip ay tinignan ko na lang si Daniel para sabihing umalis na siya para wala ng gulo. Akala ko'y aalis na siya nang magsimula ng maglakad, pero pumunta siya sa pwesto ko kung saan na sa likod ako ni Gabriel. Come on, kailangan pa nating kunin ang gown mo, Ashley. Agad naman akong napatingin kay Gabriel na ayaw bitawan ng isa kong braso at ramdam na ramdam ko ang panggigigil niya sa akin. Hindi na muna, Daniel. Tatawagan na lang kita. Mahina kong sabi. Para sana hindi gaanong marinig ni Gabriel. Pero mukhang malabo dahil magkatabi lang kami. At talagang may balak pa kayong dalawa, ha?
Gigil na sabi ni Gabriel habang hawak ang isa kong braso. Aray ko, Gabriel, nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka sa akin, Ashley. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako na kahit galit siya'y hindi siya gumawa ng eskandalo rito sa loob ng kainan. Pare, pwede ba? Hindi mo naman kailangan saktan si Ashley. At isa pa, sino na lang sasama sa kanya sa pag-aasikaso ng kasal nyo kung hindi ako sasama? Nangahamo na sabi naman ni Daniel. Agad naman akong umiling kay Daniel. Knowing him, hindi siya magpapatalo kay Gabriel. Tinulak naman siya ni Gabriel ng malakas sa balikat, dahilan para mapaatras siya sa amin. At saka ako hinigit palabas ng fast food ni Gabriel. Hindi na lang ako umimik habang hila-hila niya ako, dahil ito ang unang beses na nagalit siya ng ganito. Sakay! Napatalon pa ako sa gulat ng sigawan niya ako nang tumapat kami sa pinto ng sasakyan niya. Nang hindi agad ako sumunod, ay itinulak niya ako ng malakas papasok at tumama pa ang isang binti ko sa sasakyan. Agad ko itong tinignan nang makaupo ako at si Gabriel naman ay umikot na pasakay dito sa tabi ko. May pasa na agad akong nakuha sa sobrang lakas ng tulak niya sa akin. Agad naman niyang pinasibat ang sasakyan namin ng mabilis. Sinilip ko siya at ganoon pa rin ang ekspresyon ng mukha niya. Galit pa rin. Pero kahit galit siya, hindi pa rin nabawasan ang kagwapuhan niya. Gabriel, okay lang ba kung puntahan muna natin yung gown ko? Nag-aalangan kong tanong sa kanya. Dahil baka bigla na lang niya akong sigawan na naman. Pinakuha ko na lang kay Jake yung gown mo. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng umalis ng bahay nang hindi ko alam. At lalo na kung yung lalaki na yun ang kasama mo. Mariing sabi niya. Hindi ako sumagot. Naiintindihan mo ba ako, Ashley? Oh, should I call you Ash too? He sarcastically said. Hindi mo ko pwedeng diktahan, Gabriel. Isa pa, he's a friend of mine for a long time now. Dapat nga maging thankful ka pa sa kanya na may kasama ako sa pag-aasikaso ng kasal natin. Kasi 'di ba, wala naman akong aasahan sa'yo. Saka wala kang time na sumama. Hindi ko napigilan at naiinis kong nasabi sa kanya. May silusan bang magaganap sa pagitan ni Gabriel at Daniel? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.